Ang Philippians chapter 4 po ay maybe some of us, ang ating mga favorite or live verses resides in Philippians 4. Especially verse 13, na sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And verse number 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero hindi po tayo doon magdidwell this morning. And I want to preach on a subject on verses 4 to 7. Verses 4 to 7, which is connected doon sa inawit ni Jesse, and I believe doon din sa inawit ng choir. Basahin po natin ang salitan, verses 4 to 7. Philippians chapter 4, verses 4 to 7. The Bible tells in verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Sabay-sabay po tayo, 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa inyong banal na salita. Thank you, Lord, for this time that we have this morning to fellowship one with another, but not just any other fellowship or gatherings, but a gathering about your word, gathering, listening to your holy word. Panginoon, pakainin niyo po kami ngayong umaga. Pakiusap, Lord, na wala nawa na aalis sa lugar na ito na nagugutom pagdating sa salita ng Diyos. Nawa po na ng aming mga pangangailangan. Iba-iba po yung edad ng mga tao pong nandirito po ngayon. At alam ko po, iba't iba rin yung mga suliranin, mga problema po na sa pangaraw-araw naming buhay ay naroroon. Pero Panginoon, kayo po ay kayang mag-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Abutin nyo nga po ang pinakabata, even Panginoon ang pinakamay edad sa congregation po na ito, so that we might experience and know the grace of God, yung biyaya mo Panginoon sa iyong mga anak. Salamat, Lord, sa opportunity to preach. Panginoon, kayo po ang makita. Glory niyo po ang maitaas, maluwalhati. Use just the preacher as a vessel. But the excellency is of God. Salamat po ngayong umaga. Be to you all the glory and praise. In Christ's name we pray. Amen and amen. So I want to thank the Lord for every opportunity to minister and preach His word. So ako po nagpapasalamat that I am a preacher. I thank God that you have decided to come to this place. We don't take that for granted. Ano po? You could be in any other place. At hindi lang naman itong lugar natin ang lugar sa Subic or even in the whole wide Philippines. So you could be in any other place rather than this place now. Pero ikaw, pinili mo na nandito ngayon. Personally, I sincerely desire to help you according to my God-given graces. I believe one virtue stands as one of man's greatest needs. Okay? Ako po naniniwala, ito pong ipipreach ko po ngayon sa atin, I believe this is one of man's greatest needs. Tanggalin mo na sa tao lahat ng kanyang ari-arian at kahit yung kanyang mga kaibigan, pero itira mo lang ito at kaya niya magpatuloy sa buhay. At itong bagay na akin pong ipapahayag sa inyo, walang unbeliever ang kayang magkaroon nito. No unbeliever could take a hold of what I'm going to preach to you this morning. At may kita natin yon na sa passage nating binasa, evident yon. Nandoon, mababasa mo kung bakit hindi pwede na kung ikaw ay hindi saved, magkakaroon ka nung ipipreach ko ngayon. I am talking about
peace. And not just any other peace, mga kapatid, but the peace of God. Okay? Hindi siya kung ano-anong peace lang, pero according to verse number 7 ng atin pong binasa, the peace of God. Tatanungin ko po kayo ngayong umaga, meron ba kayong kapayapaan? Hindi ko tinutukoy yung kapayapaang matulog. Dahil certainly, meron sa ating mga gustong matulog. Okay? I'm not talking about that kind of peace. Meron ka ba nito or hinahanap mo ba ito? Are we constantly looking for it? O nagfe-fail tayo, nabibigo tayo na makuha ito? This kind of peace. Kung babasahin natin ulit sa verse number 7, tignan niyo po, passeth all understanding. This kind of peace ay hindi kayang i-move, hindi kayang pausugin ng ups and downs of life. Yung kanyang kalmadong state, its tranquil state, is not determined by external factors. Hindi nakabase sa kung anong nangyayari sa labas. Pag naintindihan natin that this peace is available to believers, ay pwedeng matanggap ng kahit sinong mananampalataya. I believe that is a great blessing to experience this peace of God, mga kapatid. Bakit kailangan nating i-preach ito? Personally, I could attest na madalas ako po ay nagtitiwala sa sarili kong abilidad. I am inclined to carry burdens heavier than I could sustain them. Parang, hindi ko alam kung ganun ako pinalaki, basta ganun ako. No? Parang kung ayaw nyo, ako na lang gagawa. Parang ganun yung aking pag-uugali pagdating sa bagay na ito. At madalas, natatagpuan ko ang aking sarili that I am failing because I could not bear everything. No, hindi ko naman kayang buhatin, hindi ko naman kayang bitbitin lahat ng aking dinadala. And oftentimes, kapag nangyayari yon, pag napapagod na ako na nagbubuhat, lumalapit ako kay Jesus. I come to Him. Na hindi po magfi-fail, na hindi siya magfi-fail na magsabi at mag-remind na it's through me. It's through me. This peace of God, kapag naranasan ko po ito, nararanasan ko yung peace of God, nakakancel niya, natatanggal niya lahat ng doubts and brings perfect calmness to my soul. Alam mo, kahit ang gulo-gulo ng paligid, ang gulo-gulo ng sitwasyon, ang gulo-gulo, lahat problemado, pero kapag nandoon ka sa state na yon ng peace of God, kapag yung peace of God nasa ating puso, mga kapatid, lahat ng problema na yon parang wala. At yung puso mo, kalmado lang. You could go on with this life. You could say that at that moment we are carefree. Parang wala kang problema, wala kang iniisip. For we are in perfect harmony of trust with our God. During that time, ang nangyayari, tiwala ka lang sa Diyos. Ibig sabihin, hindi mo inisip, ano ba itong mangyayari dito? Ano ba yung mangyayari sa susunod? Ano ba yung bukas kakaharapin namin? You are just trusting and resting on God. This peace, sabi nga ng talata, passeth all understanding. At lahat po, kahit sino po dito, basta ligtas. Ulitin ko po kahit sino po sa atin dito, nakaupo dyan, basta save ka. Alam mong save ka, pwedeng mapasa iyo yung peace of God. Amen. Pwedeng ikaw maranasan mo yun personally. But mind you, hindi po ito something na basta doktrina lang na kailangan mong malaman. Nabasa mo ba? Passeth all understanding. Passeth all understanding. So, ibig sabihin, hindi siya basta kaya mo lang intindihin. Okay? It passeth all understanding, mga kapatid. Parang ang bibigyan nating illustration dyan, kung hindi ka pa nakakatikim ng leche plan, hindi ka pa nakakatikim,
tas tinanong mo yung isang taong nagluluto, ano pong lasa niyan? Paki-describe nga po sa akin kung anong lasa niyan. Lasang asukal, lasang gatas, lasang... Pero hindi mo perfectly masabi kung ano yung lasa. Sige, tikman mo na lang para malaman mo. And that's the peace of God, mga kapatid. Hindi mo siya... Maaring yung words could fail to describe what's the peace of God. Pero once you experience the peace of God, you know that it is the peace of God. Once na ang Kristiyano naranasan niya yung kapayapaan na ito na nanggagaling sa Diyos, mga kapatid, you will know it. Parang yung first time mong tumikim ng isang bagay na hindi mo alam ang lasa, pero natikman mo, yun pala yun. Yun pala yung binagol. Yun pala yung mechado. Yun pala, basta yun. Okay? Oh, how grandest of the human experience. Imagine, sa lahat ng mga ngayon na may problema, di ba, sa Facebook, lagi nagtatanong, what's on your mind? Okay? So, lahat na may problema sa buong mundo, pero pwede pala ng isang Kristiyano, perfect peace. Have the peace of God. Hindi nangangamba, hindi nangagugulumihanan, hindi nag-aalala. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Sabi ng Bible, pwede. Pero willing ka ba? Kasi merong requirement para magkaroon ka eh. Para makuha mo, para tayo, ma-experience natin personally sa ating buhay yung peace of God, mga kapatid, meron pong mga requirements. Pero bago tayo pumunta po doon, ipapaliwanag ko muna bakit hindi pwedeng magkaroon ng peace of God ang isang unbeliever. Bakit hindi available sa kanya yung peace of God? Isaiah chapter 57, mga kapatid. Isaiah chapter 57. Preacher, bakit ganun? Hindi pwede sa mga unbeliever. Maging believer na kasi sila kasi pang believer lang yun eh. Okay? So, if you are an unbeliever still, kung ikaw ay nasa iyo pa ring sarili at di ka pa rin nagtitiwala sa Panginoong Jesus, then, ito po ang sabi ng Biblia. Isaiah 57 verses 15 to 21. Isaiah 57 verses 15 to 21. Sisimulan ko sa verse number 15, the Bible reads, For thus saith the high and lofty one, that inhabited in eternity, whose name is holy. So, hindi lamang pala ang Diyos, pangalan niya I am. Okay? Hindi lamang pala ang Diyos, pangalan niya Jehovah and Elohim. But He also, ang kanya rin pangalan ay Holy. I dwell in the high and holy place with Him also that is of a contrite and humble spirit. To revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. For I will not contend forever, neither will I be always wroth. For the spirit should fail before me, and the souls which I have made. For the iniquity of his covetousness was I wrought, and smote him. I hid me, and was wrought. And he went on frowardly in the way of his heart. I have seen his ways, and will heal him. I will lead him also, and restore comforts unto him and to his mourners. I create the fruit of the lips. Peace, ito na po, peace, peace to him that is far off, and to him that is near, saith the Lord, and I will heal him. Listen, but the wicked are like the troubled sea. So, ang isang unbeliever in the Bible, it's also called the wicked, mga kapatid. When it cannot rest, sabi ang wicked daw parang dagat na troubled, na hindi mapahinga, it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. Verse 21, there is no peace, saith my God, to the wicked. There is no peace, saith my God, to the wicked. I-shortcut mo, i-summarize mo ang buhay ng isang wicked na tao, there's no peace. There's no peace. Kung ang tao na ito ay hindi nagtiwala kay Kristo, hindi inilaga ang kanyang pananampalataya kay Kristo, there's no peace, saith my God, to the wicked. Why? Because eternally, he will suffer in hell or in the lake of fire. There's no peace. Hindi natin kayang i-whitewash yun, mga kapatid. No amount, kahit umiyak ka pa, hindi mo mababago yung katotohanan that to the wicked, there's no peace.
Pero iniwan ba tayong hopeless ng Diyos? Ibig sabihin, ginusto ba ng Diyos na ganon palagi? Hindi po, mga kapatid. Remember, it is not God's will that man goes to hell. God created man for a purpose. Merong layunin ng Diyos kung bakit nilikha niya ang tao. And when He created man, binigyan niya ito ng dominion, rule over this earth. Yet, pumasok po yung kasalanan, and through sin, also death. At ito po tayo ngayon. Pero yung katotohanan ng Diyos sa salita niya, walang kapayapaan ang sabi ng Diyos sa wicked. Isaiah 59 verse 2. Lipat ka lang ng isang pahina or dalawang pahina, depende sa inyong Bible. Isaiah 59 verse 2, the Bible says, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." The nation of Israel, ang nagpahiwalay sa bansang Israel at sa Diyos, ay walang iba kundi ang kasalanan po nila. If you might ask, yung very need, yung mga ilangan lang ang tao ng kapayapaan, ay dapat mo nang itanong, bakit kailangan ng tao ang kapayapaan? Why do man need peace? Ibig sabihin, kung kailangan may peace, kailangan ng peace, may problema. Or even may nag-aaway. That's why you need peace. And what separates man from God is sin. Is sin. So sino yung qualified to experience this peace, mga kapatid? Punta ka ng Romans 3, verse 21. Romans chapter 3, verse 21. Like Peter, I could declare to you this morning, silver and gold have I none, but such as I have, that I give. And what I could impart to you this morning, I believe, is the peace of God. So kung naghahanap kayo dito, punta kayo sa church na to para yumaman, nasa maling lugar kayo. Punta kayo sa Wawawin. Nasa maling studio kayo, mga kapatid. Pero kung ang hinahanap nyo ay kapayapaan, nasa tamang lugar kayo. Amen. Nasa tamang lugar kayo. Romans chapter 3, verse number 21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. This is the issue. Righteousness of God. Righteousness of God. Even verse 22, the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. First and foremost, hindi mo faith, hindi ko faith. Faith of Jesus Christ, yung nag-produce ng righteousness of God. Now, available na yung righteousness of God, available na yung katwiran ng Diyos unto all and upon all them that believe, for there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God, to declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just. Remember that. In salvation, you must remember that Jesus Christ is just. Patas siya, tama siya, perfect siya, wala siyang ginawang mali. But also, He is the justifier of him which believeth in Jesus. He is the justifier. Siya yung haharap sa Ama. Siya yung magdedepensa kung bakit ka maliligtas. Kung bakit ka saved. He will stand for you. Satan could accuse you anything in the whole wide world, na lahat ng mga pinagagawa mo kasalanan, Satan could say that to your face, but Jesus Christ will stand for you. He is the justifier. Hindi lamang siya just. Salamat ang Diyos, hindi lang basta just. He is also the justifier. Are you not thankful na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi lang siya patas na Diyos, kundi siya ay mahabaging Diyos? What if kung lahat tayo ilagay ng Diyos
sa kanyang perfect justice, makaligtas ka? Nobody could be saved kung ang basihan ay our righteousness. But praise God, Jesus Christ became our righteousness. He is our justifier. That's why, kapag pinaniwalaan mo yung mensahe na yan ng Ebanghelyo, yung ginawa ni Jesus Christ para sa ating mga kasalanan, He paid our sins. In Romans chapter 5 verse 1, in Romans chapter 5 verse 1, this is the result. So hindi ko pa nasulat mga kapatid. Kung naghanap kayo ng title, this is peace of God, simply. But in Romans chapter 5 verse 1, may kita mo doon, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ganito yung progress niya. Ano po? Ganito po yung progress niya. No peace. Nabasa niyo yung wicked? No peace, di ba? Walang kapayapaan. Pag na-save ka, you have now peace with God. Yung katatayuan ngayon ng tao, hindi na siya in danger of that judgment. Hindi na siya in danger of that hell. Hindi ka na natatakot at hindi ka na kailangang manggulumihanan tungkol sa impyerno dahil binayaran na yun ni Kristo. Ang theological term dun mga kapatid, we have peace with God. Ibig sabihin ngayon, wala ka na, hindi na tayo magkaaway. Hindi mo nakaaway ang Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Dahil binayaran na ni Kristo yung kasalanan na meron ka. And you already believe on Christ. Naniwala ka na kay Kristo Jesus, that's why now you have peace with God. But what we're trying to preach, mga kapatid, ay hindi itong peace na ito, kundi yung peace na yon. Preacher, magkaiba ba yun? Preposition pa lang, magkaiba na eh. Yung isa with, yung isa off. Pag sinabi mong with, kasama, di po ba? So ikaw at ang Diyos, may peace kayo between you. Pero pag peace of God, mga kapatid, kapayapaang it belongs or nanggagaling sa Diyos na ini-impart, binibigay sa tao. This is more of internal. This is more of sa puso. This is more of natatanggap ng tao sa kanyang sarili galing sa Diyos. Nandiyan pa po kayo? Isa pa, Colossians 1:20. Colossians 1:20. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. Remember this, Jesus Christ accomplished this peace. Kaya tayo may peace with God. And it also determines, mga kapatid, our standing. Kapag nag-aaral ng doktrina, maririnig nyo po yun sa mga nagpipreach madalas, standing and state. Kapag sinabi nilang standing, yun po ay immovable. Ibig sabihin, hindi na yun nagbabago. Once saved, always saved. Standing yon. Hindi na yun nagbabago. Pero yung state, mga kapatid, nagbabago. At bakit nagbabago, preacher? Palagi ka bang masaya? Palagi ka bang malungkot? Hindi naman, di ba? It changed. It's the state. It's the practical Christian life. Okay? Yung peace of God is standing. Pero mga kapatid, yung peace of God, state siya. At maraming mga Kristiyano ang wala talagang peace of God. Kaya malungkot. Maraming Kristiyano walang peace of God, kaya frustrated. Maraming Kristiyano walang peace of God, kaya palagi nag-aalala. But if Christians ay merong peace of God,
Sabi ko nga po, tanggalan mo ng ari-arian, tanggalan mo ng kaibigan, basta may kapayapaan. Bakit ba na magpapakamatay ang ibang tao? Nawala na ng peace eh. Wala ng peace of mind. Tama? Parang sa mind nila, wala na. Bakit ko pa ipagpapatuloy yung buhay ko, walang-wala na lahat? Mayayaman yun. Sa Japan, ang gaganda ng trabaho nila. Ba't nagpapakamatay sila? Because it's not the circumstances per se. Hindi yung outward external factors, kundi what's inside. Kapag naitama ng Diyos, yung laman ng ating puso at yung loob natin, mga kapatid, kahit mag-iba-iba yung mga sitwasyon, kaya natin. Masasabi mo, makiklaim mo ng tama yung verse na I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kasi may peace of God ka, which passeth all understanding. So nakita natin, mga kapatid, that's the progression. Kung hindi ka pa save, wala kang peace. Okay? Kung save ka na, lahat ng save may peace with God. Pero hindi lahat ng save may peace of God. Pwede ba, preacher, na lahat ng save may peace of God? Pwede. Pero maraming ayaw. Yun kasi yung problema. Pwede naman lahat eh. Bakit? Ang Bible ba isinulat lang para sa mga espesyal? Okay. And the peace of God for the special people? Walang ganon. Hindi ibinigay ang Biblia para sa mga tao na may vested interest. The Bible is given to anyone who will appreciate the things that are written in dito. So kung ikaw ay interesado to know about this peace of God and how to obtain it, so let's study this morning, mga kapatid. I hope nagkaroon kayo ng interest sa ating introduction. Philippians chapter number 4. Alam mo, siguro ito yung kulang, kaya ang lungkot-lungkot natin maglingkod sa Panginoon. Kumakanta tayo ng pag-asa, yung mukha natin, walang kapag-asa. Makanta tayo ng thank you, Lord, parang hindi tayo nagti-thank you. No? Philippians chapter 4, mga kapatid. Sa passage nating binasa in 4 to 7, may kita natin there are 5 things. 5 bagay para magkaroon ka ng peace of God. Kung gagawin mo yung 5 bagay na ito, according to the Bible, okay, ang Biblia, ang pagbabasihan natin, kung gagawin mo yung sinasabi ng Biblia na 5 bagay na ito, and the peace of God shall keep your hearts and minds. Yung peace of God, meron tayo, magkakaroon tayo niyan. Mararanasan mo yung kapayapaan na ito ng Diyos kung gagawin mo. Pero kung hindi mo ito gagawin, ito lang ang warning ko. Huwag kang umasang meron kang peace. Huwag mong asahan na yung peace of God na ito magdidwell sa atin or mananan sa atin. Why? Because we are not adhering to the Word of God. Di natin pinapakinggan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Pero kung gusto natin, kung interesado tayo, preacher, ang gulo-gulo na po ng isip ko, ang gulo-gulo na po ng mga nangyari sa paligid ko, gusto ko po yung sinasabi niyong peace of God. Ang sarap pakinggan. Payapa, ang daming problema, pero kalmado ka lang, nakakangiti ka pa rin, nakakapagpatuloy ka pa rin. Gusto ko yan. No? Kung gusto mo to, number 1. In verse number 4, in order to obtain this peace, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Mga kapatid, saan tayong mga nag-i-enjoy na bagay? Where do we enjoy? Or, in what things are we enjoying? Ano, tama ba yung mga English ko? Basta confident ka lang magsalita, mga kapatid. Makaka-ano ka sa buhay, makakausad ka rin. Anong mga bagay, sa ano-anong mga bagay tayo sumasaya? O nasaan yung kaligayahan natin? Sabi ni Spurgeon, mga kapatid, if you want to have peace of mind, make God your joy and place all your joy in God. Kung gusto mo daw na magkaroon ng kapayapaan ng isip, gawin daw natin na ang Diyos ang ating ligaya. At ipwesto natin, ilagay natin lahat ng ating kaligayahan sa Diyos.
sabi niya pa, you cannot always rejoice in your circumstances. Tama? Hindi ka naman every time ba? Lahat na lang na mangyayari sa buhay mo, magiging joyful ka? Parang hindi practical, tama? Sa US, di po ba napalitaan niyo po? Sa nakaraan, binasa ko 12,000 na mga ari-arian na po ang natupok ng sunog doon dahil sa wildfire. Sinong masaya? Sinong nasunugan ang magiging masaya sa kanyang sitwasyon? Diba? So sabi ni Spurgeon, you cannot always rejoice in your circumstances, for they greatly vary. Pero anong inutos ng Bible? Hindi niya sinabing, rejoice always in your circumstances. Iba ang sinabi ng Bible. Anong sabi ng Bible? Rejoice in the Lord always. Bakit? Kasi ang Diyos di nagbabago. Yung sitwasyon natin, yung circumstance natin, always changing. Magkakaroon ka ng trabaho, mawala ka ng trabaho. Amen. Yung mga kaibigan mo, iiwanan ka, magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. It varies, it changes. Pero kapag yung rejoicing mo nasa Panginoon, hindi yun gigiba, hindi yun magbabago. Because God never change. Amen. If you have rejoicing in earthly things, sabi niya pa, you must indulge it moderately. Kung kayo daw nag-i-enjoy sa mga bagay na sanlibutan na ito, tama lang naman daw yun, pero wag sobra-sobra. Pero sabi niya, but rejoicing in the Lord may be used without the possibility of excess. Sa kahit anong bagay dito sa mundo, kailangan mo lagyan mo ng konting pag-iingat, tama? Hindi mo pwedeng sobrahan. Hindi ka pwedeng sobrang masaya. Hindi ka rin pwedeng sobrang malungkot. Pero sabi niya, sa Panginoon daw, kahit sobrahan mo, yung pagiging joyful mo sa Panginoon, okay lang. Kasi basahin niyo yung verse number 4. Hindi lang isang beses sinabi yung rejoice. Hindi niya sinabi rejoice in the Lord always. Pero sinabi niya pa, and again. Inulit niya pa baka makalimutan mo And again, I say, rejoice. The problem with us, mga kapatid, is we place our rejoicing on the wrong things. Nilalagay natin yung kaligayahan natin kasi sa circumstance. Nilalagay natin yung kaligayahan natin doon sa mga bagay na it tends to vary and it tends to change. Sabi nga ng isang katagapa, the only permanent thing in this world is change. Para ironic, di ba? The only permanent thing in this world is change. So kung ilalagay mo, kung nandoon yung kaligayahan mo sa mga bagay na pabago-bago, yung halimbawa, birthday mo, bukas, birthday mo, sa susunod, di mo na naman birthday, malungkot ka na naman. Kung ang ating kaligayahan ay nakapwesto sa mga bagay na nagbabago-bago, certainly, hindi tayo magiging joyful all the time. But, if we will rejoice in the Lord always, kakaroon tayo ng peace of God, mga kapatid. Nawawala yung peace of God, di tayo nagkakaroon ng peace of God kasi we are rejoicing in the wrong things. Sa 1 Corinthians 13, mga kapatid, sinabi doon, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. And let me tell you, kagaya ng mga sinabi natin dito kanina, mawawalang bisa yung kapayapaan ng Diyos kapag nilakipan natin o kapag hinaluan natin ng kasalanan, mga kapatid. The peace of God will go out, or the peace of God will mawawala lang. At ikaw na naman ay babalik sa state that you are miserable. Miserable na naman tayo. At tatanungin na, ano na naman nangyayari sa akin? Ano na naman itong nasa isip ko? Ito na naman ang jablo. Minsan, nasisisi natin yung jablo. Tayo naman yung may kasalanan. Hindi naman siya. Hindi po alam, tatlo yung kalaban natin. Tama? Tatlo yung kalaban natin, di po ba? The flesh, the devil, and this world. Lagi natin sinisisi yung devil. Pero ang pinakamahirap na kalaban natin, mga kapatid, yung sarili natin. The flesh. Most of the time, sinisisi natin yung jablo sa mga problemang tayo naman. Yung minsan nga, hindi na kailangang gumalaw ng jablo Ako, gagalaw pa? Tingnan mo, pipiliin niya na naman yung gusto niya. Pipiliin niya na naman yung gusto niyang gawin. Uunahin niya na naman yung ibang bagay. Bakit pa ako gagalaw? Goods na goods naman na siya sa flesh niya. Di po ba?
We are rejoicing in the wrong things. At kapag mga kapatid, hindi natin naipwesto yung ating kaligayahan sa tamang object, which is the Lord, in the passage, we could not obtain the peace of God. Nasa saan po mga kapatid yung ating rejoicing? Is our rejoicing in the Lord o sa things of this world? Is our rejoicing in the Lord or on the temporary things of this life? Pangalawa, yun yung number 1. Pangalawa, verse number 5. Let your moderation be known unto all men. Let your moderation be known unto all men. Sabi ulit ni Spurgeon, while all your joy is in God. Di ba yun yung verse point natin? Nasa saan dapat yung ating kaligayahan? Nasa Panginoon. Habang daw ang iyong kaligayahan ay nasa Panginoon, deal with all earthly things in the principle of caution. Alam niyo yung caution? Di ba? Hindi po yung ano yun, hinihigaan. Iba yun. Caution. Babala. Okay? Or caution, ibig sabihin, sinasabi niya lang, parang yung word na moderate. Okay? In moderation. Hindi excessive. Sabi niya, if you have prosperity, thank God for it. But do not be sanguine that it will continue. Ano ibig sabihin niya, preacher? In this point of let your moderation be known unto all men, kung tayo daw po ay may kasaganahan or practically nagkakaroon ka ng mga blessing, sabihin mo na financially, nadadagdagan ka ng mga blessing sa iyong buhay, magpasalamat ka daw sa Panginoon pero huwag kang magiging sanguine. Ibig sabihin na sobra mong optimistic na forever na magpapatuloy yon. Na positive ka na, tuloy-tuloy lang at di magbabago. Okay? Preacher, paano naman ako magkakaroon ng peace of God kung ang iniisip ko, anytime pwede bumagsak? Paano naman ako magkakaroon ng peace of God kung anytime iniisip ko, pwede palang mawala yung trabaho ko, pwede palang mawala yung ari-arian namin? Paano ako magkakaroon ng peace of God, mga kapatid? Because your reliance is not on the things of this world, but on the Lord. Amen. If property be yours, take it. Sabi niya pa. Kung meron kang ari-arian, kunin mo. But do not let it become your treasure or the cheap consideration of your mind. Ang wina-warning lang ni Spurgeon, sabi niya, hindi masama yung mga bagay dito sa mundo. Pero wag yan ang magiging, kumbaga, yan na lang ang inisip mo. Yan na lang ang laman ng iyong isip at puso at wala nang iba. Ikaw ba daw ay naghihirap? Do you suffer adversity? Ipanalangin daw natin, pray God to help you. But do not be so cast down as to despair. Drink of earthly cups by sips. Kagaya nito, tikim-tikim lang. May mga bagay sa mundo na minsan tinitake yung lahat ng effort natin, lahat ng lakas natin, inuubos niya. Focus na focus tayo dun. Tapos pag nawala yun, tingnan mo, lungkot natin. Ang lungkot natin. Di ba? Lahat ng mga pag-aalaga, nilagay mo doon, parang sa mga tuta ba? Tuta, alaga ka ganyan. Tapos, nasagasaan. Cellphone mo, binili mo, worth 17K. Okay? Nahulog ba, kapatid? Bagong-bago, brand new. Nahulog, basag. Nasaan na yung peace of God? Tama? Ba't natin sinasabi to? Because that is the reality of life, mga kapatid. Life doesn't always go as you plan it to be. Hindi
ang buhay natin, tayo mga Kristiyano, hindi po ang buhay natin, pinlano mo, ito lahat mangyari sa akin. Tayo, di ba? 25 ako, ganito gagawin ko. 27 ako, ganito gagawin ko. 35, meron na akong ganito. 45, may ganyan na ako. Nasaan na? Kung bubuksan nyo yung mga plano nyo dati, may natupad, may hindi. Ibig sabihin, that is called life. Pero bakit ka mawawalan ng kapayapaan doon? If our trust ay nasa Panginoon and not on earthly things, magiging joyful ka pa rin kahit ano pa yan. Hindi nangyari yung plano mo sa kagustuhan mo, ano naman? Nandiyan pa rin ang Diyos, buhay ka pa rin naman. Pwede mo pang mapagamit yung buhay mo. Problema, kapag nagmaktol ka at wala na talaga mangyayari sa buhay ko, wala na talaga. Tapos na ang Diyos sa akin. Hindi na ako magagamit ng Panginoon. Sabi niya, do not be foolish like the fly which drowns itself in sweets. Parang yung, tawag dito, langaw, sa juice. Tumikim ng juice. Imbis na tikman niya lang yung juice, nalunod sa juice. No? Maraming Kristiyano ganun. Ang daming gaganda sa buhay. Sinunggaban. Imbis na tikman lang, lumubog. At na-consume ng bagay na yan. Sabi niya pa, take the good that God provides you. But say of it. Ito po sabi niya, kung ano man meron tayo, yung mabuti na binigay sa atin o na inayaan ng Diyos na mapunta sa atin, kunin daw natin, pero sabihin mo, it pass it away. It's not permanent. For indeed, it is but a temporary supply for a temporary need. Never suffer your goods to become your God. Never suffer your goods to become your God. And sadly, that is the problem of Christians, mga kapatid. Yung mga blessing ng Diyos sa atin, ginudiyos natin. At kapag nangyari po yun, that the blessings of God became our gods, imbis na blessing, hindi na siya blessing. Kasi kinuha nun yung affection natin sa Diyos. Imbis na yung ating affection sa Panginoon, pray ka ng pray, Lord, bigay mo sa akin to, bigay mo sa akin to, bigay mo sa akin to. Binigay ng Diyos, nasaan ka na ngayon? Wala ka na sa Kanya. Bakit? O kala ko ba siya nagbigay? Ba't wala ka na sa Kanya? Kinuha nun yung puso mo. Imbis na siya yung sabi mo, sa Kanya galing ang lahat, then you should thank Him. Dapat pasalamatan natin siya. Dapat ganun yung mangyari. Bakit hindi ganun yung nangyayari most of the time? Kasi ang nangyayari po, mga kapatid, ang puso natin inclined na hindi maging moderate. Gusto na, we are prone to extremes na sobrang excited natin minsan. Lalo na ako, pag may mga pag may mga bagong technology, ganyan. Excited ako dyan. Ay, gusto kong kalikutin, gusto ko. Buti, wala pa ako nasisira. Kasi kung masira mo yun, habang kinakalikot mo, ikaw magbabayad. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 6, verse 12. Nandiyan po kayo. I hope meron po tayo nakukuha. Verse number 12, 1 Corinthians chapter 6. Tignan niyo po ang sabi ni Paul. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. But I will not be brought under the power of any. Lahat pwede. Wala masama. Ang problema, kapag ikaw na yung kinontrol at hindi na ikaw yung nagkokontrol. Sabi pa ni Spurgeon, if you idolize any earthly good, your peace will depart. Kapag nangyari, na-stick ka dun sa isang bagay na yon, even sa isang tao na yun, na-stick ka sa kanya, na-stick ka sa bagay, na-stick ka sa property, na-stick ka sa personal possession, sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, na-stick ka sa problema, na-stick ka sa mga pinapriority mo dito sa buhay, sabi niya, your peace will depart.
doon nawawala yung peace of God. Kasi yun na lang yung inisip mo. Pero ang sabi niya, but keep the world under your feet. Yung sanlibutan, sabi niya, sa ilalim lang ng paa mo. Ano ba nangyari most of the time? Yung mga bagay ng sanlibutan, nandito sa taas natin eh. Ano nangyari? Imbis na direct yung connection mo sa Diyos, napuputol. Dahil yung mga bagay ng sanlibutan, ang nasa ululan natin. And the peace of God shall keep your heart and mind. Nandiyan pa po kayo. Nakakasunod po? Paano ma-obtain yung peace of God? Una, rejoice in the Lord always. Dapat yung ating kaligayahan, not found on earthly things, but in the Lord. Doon dapat nagre-rejoice tayo sa Panginoon. Nag-i-enjoy tayo on the things of God sa Panginoon mismo, na i-enjoy natin ang Panginoon. Kapag hindi ganun yung enjoyment natin, talagang mawawala yung peace. Pangalawa, let your moderation be made known. Be made unto all, di ba? Ano ba yun? Let your moderation be known unto all men. Ang ating buhay, it must be characterized by contentment and simplicity, mga kapatid. Hindi dapat tayo excessive. Okay? Hindi tayo extravagant, hindi rin man tayo mukhang kawawang-kawawa. Yung sakto lang. No? Hindi ka mapagkamalang mayaman, pero hindi ka rin mapagkakamalang nanilimos. Yung sakto lang. Okay? Pangatlo, in verse, balik tayo, Philippians chapter 4. So yun yung una sa kapangalawa, in verse number 6, may kita natin yung tatlong bagay dito. Number 3, be careful for nothing. Oops, yun na. Preacher, mukhang wag na lang ako magkaroon ng peace of God. Bakit naman? Ang hirap, wala kang po problema. Be careful for nothing. Paano yun? Sabi ni Spurgeon, that is, leave your care with God. Iwanan daw natin yung alalahanin natin sa Diyos. Having done your best to provide things honest in the sight of all men, take no distressing, disturbing, anxious thought about anything, but cast your burden on the Lord. Obviously, 1 Thessalonians 4, obviously, hindi po nito kinokondena or kondena. Di nito kinokondone yung katamaran, mga kapatid. Oh, sabi ng Bible, be careful for nothing. Sige, wala na lang akong gagawin. Wag daw ang problema eh. Wag daw 1 Thessalonians 4, verse 11 to 12. 1 Thessalonians 4, 11 to 12. Sabi niya, and that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Ye may have lack of nothing. So kapag sinabi ng Bible that be careful for nothing, hindi sinasabi ng Panginoon na maging bulag ka sa mga nangyari sa buhay mo, kung wala kayong makain, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Hindi ganun. Hindi yun yung sinasabi ng Bible, mga kapatid. Be careful for nothing is, kapag ginawa mo na yung pinapagawa ng Panginoon, iwanan mo na sa Diyos yung mga hindi mo na kayang gawin. Sabi ng Panginoon dito, work with your own hands as we commanded you, that you may walk honestly toward them that are without, that ye may have lack of nothing. Nagawa mo na yon, pinagsikapan mo yon, ipinagpray mo yon, then leave everything to the Lord. Dahil may mga bagay ka na hindi kayang gawin. If you will ask, preacher, sa Bible po ba, gaano ba dapat kahaba magtrabaho? Kung ang Bible ang tanungin natin, hindi ko lang nadala yung mga verse ko. Okay? Pero kung Bible tanungin natin, 6 days a week ang trabaho. Diba? Kasi yung pang-pito, diba, Sabat, yun yung yun yung principle. So 6 days a week yung work. Alam nyo kung ilang oras? Sa Pilipinas, 8 hours, rereklamo na pag nag-OT, diba? Pero sa Bible, mga kapatid, pala ang trabaho po 12.
Alam niyo kung saan nakuha yon? Yung owner ng vineyard, nag-hire siya ng mga magtatrabaho sa vineyard niya. Yung first hour, third hour, nagano siya, 6 hour. Tapos, 12 hours. Preacher, ang hirap naman pala. Be careful for nothing. Gawin mo to. Then be careful for nothing. Yung ginagawa ng ibang tao, just to make ends meet, mga kapatid, yung mga talagang naghihirap sila, hindi talaga kaya yung regular lang na pasok. Ang ginagawa nila, nag-OT sila. Or nag-second job pa sila. At kung bibilangin mo hours nila, ang dami nun. Imagine, kung iput mo, 6 times 12, 72. Wow. Kung 72 hours ka magtrabaho, sigurado ako, by God's grace, kahit minimum yan, maka-provide yan ng pangailangan. Preacher, di na ako makakapag-YouTube niyan. Preacher, di na ako makakapag-Facebook niyan. Ay, yun ang problema natin. Kapag nilakipan mo kasi ng mga bagay na yun, tagang kulang yung 12 hours mo. Kasi imbis na 12 hours ipantrabaho mo, ay 7 hours lang talaga yung trabaho kasi nakatamad eh. Magnood pa ako ng preacher, TV. Paano na yan? Wala na akong nood TV, preacher. Wala na akong yan. Wala na akong ganto-ganto. Mga kapatid. Kung kukunin natin yung principle ng salita ng Diyos, kung kukunin natin yung principle ng Word of God, basahin mo yung 1 Thessalonians 4, verse 12, that ye may have lack of nothing. That ye may have lack of nothing. Sometimes, we need to sacrifice. Sometimes, we need to put extra time and effort sa mga bagay-bagay. May mga bagay na hindi natin nakukuha instantly. And we need to work out sa mga bagay na yan. Amen. But rejoice in the Lord. Always. Rejoice in the Lord. Preacher, may mga tao bang ganyan talaga nabubuhay ng ganyan? Of course. Meron po. Merong mga taong ganun. They are working long hours. They are working, they're putting their time, talagang haba ng oras nila sa pagtatrabaho. Umiikot yung ulo nila, puro numero minsan, puro But, kaya blessing kapag nandito pa rin sa church pag linggo. Amen. Why? That's how you prioritize. May responsibility tayo sa pamilya natin, do it. Pero never neglect the Lord. Who giveth us the strength, who giveth us the energy, who giveth us the life, the air we breathe, lahat ng mga meron tayo, we owe it all to our God. Ngayon, paano to preacher? Paano be careful for nothing? So, pang-apat na point, fourth point, on how to obtain the peace of God. Philippians 4, be careful for nothing. Number 4, in everything by prayer and supplication. Lagpasan mo muna isa kasi pang 5th point yon. Let your request be made known unto God. In everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Amen. So, ipanalangin natin ang lahat. Pray about everything. Maliit, malaki, ipanalangin natin. Amen. Sabi ni Spurgeon, joyous as well as sad. May mga prayers na masaya tayo, may mga prayers na malungkot tayo. But pray about it. Everything by prayer. Sabi niya pa, the tribulation which you pray over. Yung struggle na pinagdaraanan mo, yung hirap ng buhay na pinagdaraanan natin ngayon, which you pray over. Kapag pinag-pray mo, hindi naman hindi naman mawala pero kakayanin mo. It will become bearable, even if it be not change. Okay? Maring hindi mapalitan, hindi ka magiging maligaya tungkol sa bagay na yon. A trouble prayed over is a dead lion with honey in the carcass, sabi niya pa. So kapag pinanalangin mo daw yung problema mo, para daw yung patay na leon na mayroong pang honey doon sa na yun, parang kay Samson, Mga kapatid, we are serving
a living God. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo na pinaglilingkuran natin buhay na Diyos? Naniniwala ka ba na ang buhay na Diyos na ito, na pinaglilingkuran natin, gusto lang tayong iligtas at wala nang pakialam sa practical na buhay natin sa pang-araw-araw? Naniniwala ba kayo na hindi interesado ang Diyos sa kakainin natin? Hindi interesado ang Diyos sa damit natin? Hindi interesado ang Diyos sa tatahakin ng buhay natin? Mga kapatid, interesado ang Diyos. I believe God is very, very interested sa buhay po natin. Kaya niya nga nilikha yung tao in His own image. Meron tayong pangangailangan, idulog natin sa Diyos. I-ask natin sa Diyos. Panalangin natin sa Kanya. Tell it to Jesus. Most of the time, and sadly, kahit sino po sa atin dito guilty, ang gusto lang natin gawin sa Diyos, approval lang Lord, ito na yung plano ko, napagdesisyonan ko na, pakitatakan na lang po. Okay na Na-figure out ko na, ganito dapat kong gawin, ito yung desisyon ko, okay, pirmahan mo na Lord, okay na. No? Yun yung ginagawa natin sa Panginoon, tayo yung gumagawa ng buhay natin, dinaplano natin, okay. Tapos, kapag nagawa na natin, gusto natin ang Lord, i-bless niya. Lord, paki-bless. Mali, mga kapatid. Consultation before execution. Dapat, ingin mo muna sa Panginoon yung approval. Isa muna. Unahin natin siya. Seek ye first the kingdom of God. Yun yung prinsipyo ng Biblia, mga kapatid. Hindi yung nakagawa na tayo ng desisyon, saka gusto lang natin, Lord, ito na po. Lord, ang ganda ng plano ko Ang ganda para sa akin to. Panginoon, bakit? Ba't kumukontra po kayo? At kapag ganun yung nangyayari, dyan na-justify na lang natin yung decision natin. But we know deep inside, hindi natin hiningi yung kagustuhan ng Diyos. I don't believe God will want us to fail or ayaw niyang mapariwara tayong lahat. Hindi gugustuhin ng Diyos na yung buhay natin, ikapapangit ng buhay natin, or tayo ay magiging mga hermit na nakatira sa bundok na, di po ba, na malayo sa, hindi po. Gusto ng Panginoon tayo maging liwanag sa sanlibutan na ito. And I don't believe God doesn't want the best for us. Tayo ay nasa bansa ngayon na by God's grace, peaceful. Okay? By God's grace, peaceful. Pero do you imagine, yung mga panahon na yung mga Kristiyano dati tumatakas sila sa kanilang sarili mga bansa. Dahil kapag natagpuan kang ikaw ay sumasamba kay Kristo o naniniwala kay Kristo Jesus, ikaw ay papatayin. Could you imagine living during those times? They need to flee. Kailangan nilang umalis kung saan sila. Kasi pag nalaman kung nasa saan sila, sila po ay papatayin. Meron kaya sa ating mabubuhay sa ganong context? Could we live like them? Kaya ba nating sabihin sa kanila na hindi namin itatanggi si Kristo kahit patayin nyo pa kami? Diba? Pero naniniwala din ako, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na di mo kakayanin. At hindi niya tayo nilagay sa panahon na yon, nilagay niya tayo sa panahong ito. Ang challenges ng panahon na ito, hindi yung papatayin ka para sa pananampalataya mo Ang challenges ng panahon na ito, sa lahat ng mga pinoproblema ng tao ngayon, naiisip mo pa kaya ang Diyos? Luke chapter 11. Luke chapter 11. Rebuke ni Jesus Christ yung mga Pharisees.
Sa verse 42, mayroon tayong ditong kukuning principle, mga kapatid. Luke chapter 11, verse 42. Ang sabi niya, "But woe unto you, Pharisees, for ye tithe mint and rue in all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God. This ought ye to have done, and not to leave the other undone." Ano yung sinasabi niya? Walang mali, mga kapatid, verse 42. Sabi niya doon sa mga Pharisees, sinusunod lang nila yung law. They are tithing. Okay? Ang tinatithe nila, mga kapatid, yung mga herbs, yung mga mint. Kasi yun po yung tithes doon during that time. Okay? So walang problema doon sa ginagawa nila na yun. Ang problema, nagagawa nila yun, pero meron silang hindi nagagawa. Ano yun? Sinabi ng talata, judgment and the love of God. So may mga bagay sila na nalilive nila, na iwanan nila na hindi nila nagagawa, mga kapatid, and not to leave the other undone. And in this context of peace of God, mga kapatid, number 4, ang sabi sa atin, in everything by prayer and supplication, let your requests be made known unto God. Mga kapatid, I believe marami tayong kakulangan at meron tayong mga bagay na hindi natin kaya lahat-lahat pagsasabayin. Okay? Pero have you tried to pray about those things? Ipinanalangin na ba natin? At nag-cut tayo ng ibang oras sa mga bagay na hindi maimportante at mahalaga at ginawa natin yung mga bagay na importante? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Wala. Anytime. Walang gobyerno dito na papasok, may dalang baril. Sinong naniniwala kay Kristo? Kapag naniwala kay Kristo, papatayin ka namin. Walang ganon. Walang ganon tayong mararanasan, hopefully, sa biyaya ng Diyos dito sa bansang ito. Not anytime soon. But I fear Christians are already given over to Satan in such a way na kuha niya yung puso natin, kuha niya yung mind natin, kuha niya yung mga actions natin, na hindi na kailangan pumunta dito na may dalang baril at i-persecute tayo. We're already vexed by the many things na ginagawa natin sa pang-araw-araw. Litong-lito ka na, gulong-gulo ka na, at pupunta tayo ng church, aminin natin o hindi, pagod na tayo. We come here, we desire rest. At tama naman. This is a place of rest, mga kapatid. This is a place, sabi nga, it's like a hospital. So kapag may sugat ka, gagamutin ka. So tulungan ka. Ano po? If we have doubts about a decision, mga kapatid, consider the scriptures. Romans chapter 14. Romans chapter 14. Iba sa atin, wala talagang peace of God. Tingnan, inisip niya na pagkain. Romans chapter 14, verse number 23. And he that doubteth, sabi ng Bible, is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. For whatsoever is not of faith is sin. Mga kapatid, idulog natin sa Panginoon, ipanalangin natin sa Panginoon. Don't allow the conveniences of this world na yun yung magiging determining factor natin ng pagpili ng mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Panglima at panghuli. Panglima at panghuli. On how to obtain the peace of God in everything with thanksgiving. Let your request be made known unto God. Sabi ulit ni Spurgeon, thankfulness is the great
promoter of peace. It is the mother and nurse of restfulness. Doubtless, our peace is often broken because we receive mercies from God without acknowledging them. Sabi niya, nawawala o nababasag yung ating peace kasi hindi natin ina-acknowledge yung mga nare-receive natin sa Diyos na mga habag at awa. If we render to the Lord the fragrant incense of holy gratitude, we shall find our soul perfumed with the sweet peace of God. Kung mas madalas lang tayo magpapasalamat, magte-thank you sa Panginoon sa mga bagay na naranasan natin, mga kapatid, ang sabi niya, yung samyo, yung perfume with the sweet peace of God, matatagpuan natin. Remember na yung tao, nung siya ay naging unthankful in Romans chapter 1, man replaces God with creatures. Imbis na creature, yung sinasamba ng tao, man replaces God with a creature. At anong result? God gave them over to a reprobate mind. Don't covet, don't envy. Be thankful. So in conclusion, ano ba yung ginagawa ng peace of God? Philippians chapter 4. Ano yung kayang gawin ng peace of God na ito? I hope karoon tayo ng desire na to have this peace. And isa pang note pala, fruit of the Spirit din ito. Love, joy, peace. So hindi mo kayang magkaroon nito by your own effort. It is the fruit of the Spirit of God. Tingnan niyo po yung resulta. Kapag ginawa natin yung verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Verse 5, let your moderation be known unto all men. So, wag excessive, magtrabaho ng maayos, pasalamatan lahat ng meron tayo. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, tignan niyo yung activity niya, shall keep your hearts and minds. Believe it or not, ang puso natin, ang isip natin, madalas po ay naggagala. Di po ba? Di ba? Di ko alam kung saan nakapunta itong mga babaeng itong nasa harap. Sana sila nakapunta, kanina ko pa tinitignan. Sana kaya sila nakapunta? Nakapunta na ng Gapo, nakapunta na ng kahit anong lugar. Okay? But that is simply the heart and the mind. Pero kung meron tayong peace of God, ang sabi ng Bible, it will keep it. Shall keep your hearts and minds. Diba? Ayaw mong mawala yung puso mo, ayaw mong mawala yung isip mo, kailangan mo ng peace of God. Para i-contain yun, para i-keep yun. To keep your hearts and minds. And wag nyo pong kakalimutan ito. Verse 7, yung dulong-dulong phrase. Through Christ Jesus. Ito po, nakita ko lang, or nabasa ko lang din sa libro ni Pastor James Knox, no? Ito nakalagay, know Jesus. No peace. No Jesus. No peace. Kung wala si Jesus, walang kapayapaan. Kilalanin mo si Jesus, malalaman mo ang kapayapaan. Sa Ephesians, for He is our peace. He is the Prince of Peace. Kung gusto mo ng peace of God, hindi mo yan sarili. It's also Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po for this time
Lord, I don't know kung paano po kayo nangusap sa puso ng mga kapatiran ngayong umaga. Lord, thank you for giving me the utterance to speak your word, to preach this morning. Lord, iparamdam niyo po sa amin yung amin pong pangangailangan po sa inyo. That we need this peace that comes from Thee more than anything else. Kasi ayaw po namin na magkawasak-wasak, magkasira-sira ang aming buhay. Lord, para ma-prevent din kami sa mga excessive na mga decision, mailayo kami, Panginoon, sa mga bagay na magpapalayo po sa inyo. Panginoon, kailangan namin yung peace na ito sa pagdaan namin sa buhay na ito. Dahil, honestly, hindi namin alam ang bukas. Hindi namin hawak ang aming buhay, pero ikaw, Panginoon, alam niyo po. Tulungan niyo po kami na hindi po maging mananampalataya in word lang, sa salita lang, sa bibig lang. Bagkus in our practical lives, alam namin sa pang-araw-araw namin buhay, nararamdaman namin, meron din kaming kapayapaan, O Diyos, na nanggagaling hindi po sa aming mga sarili, bagkus ay sa inyo. Panginoon, dalayan ko rin po sa mga taong hindi pa po sumasampalataya po sa inyo, kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Lord, wala pong kapayapaan ang unbeliever. So I pray, God, na nawa ngayon, sampalatayanan nila si Kristo Jesus, who is the Prince of Peace, and who could now be their own. Salamat po, Panginoon, this morning. I pray na mga mananampalataya magkaroon talaga ng desire na magkaroon ng peace of God. Dahil kung hindi, anong alternative nito? Doubts, problems, anxieties, at maraming mga alalahanin sa aming isipan. Lord, experience niyo po sa amin na hindi po kayo lang Diyos na nagliligtas, kundi nagbabago po talaga ng buhay. In Christ's name we pray. Amen and amen.